ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Utang na loob, Tatay Digong, kasuhan nyo na ho yung Antonio Trillanes na yan. Napakarami na hong napeperwisyo ng mama na yan. Mga kababayan, dito sa video na ito, pag-usapan ho natin ang naging pag-uusap nitong si Atty. Salvador Panelo at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ho ng nangyaring hearing dyan sa Senado. Pero bago lang ng yan, alam nyo naman ho mga kababayan, kaligayahan lang natin dito, isang like at isang subscribe sa mga bago sa PH Update. Yun lang ho, masaya na ho tayo dyan. Umpisa na ho natin ito mga kababayan, pakinggan natin ang naging pag-uusap nitong si Atty. Panelo at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng hearing dyan sa Senado. Heto na ho. Tumatawag ko si PRD. Yung? Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Nako. Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign. Akala ko siguro nitong si Trililing meron siyang parliamentary immunity. Akala ko niya siguro senador pa siya. Oy Brad, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Lahat ng sasabihin mo dyan, pwede ka nang hablahin ng mga binanatan mo. Kaya dito may kalalagyan ho itong si Trililing dito sa isa na to, sa totoo lang. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ko na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? And ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Si Man, puro abogado yan. So, Justice of the Supreme Court yung... Ang mangyayari ho nito, mga kababayan, dahil kakasuhan nitong nila Tatay Digong, nila Shermans, o kung sino man na pamilya ng Duterte, ang sasabihin nitong si Trililing, hinaharas nila ako, pinagtutulungan nila ako, di na sila naawa sa akin, ang dami ko ng kaso. Pagkatapos mong kung ano-anong pinagsasabi mo dyan sa tuwad ko, ngayon pagkakinasuhan ka, iiyak-iyak ka. Sigurado mga kababayan, asahan nyo na, iiyak yung asong julol na yan pagkakinasuhan nitong mga Duterte na to. 100% ho mga kababayan, shoutout sa third floor, naka-live sila ngayon, naka-live. Next time na lang, next time. Meron mo kasi tayong nakaplano na ngayon next time na lang, next time. Medyo busy yung mga kasama natin ngayon. Game, tuloy. Presidente Duterte, naka-Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nila, Abogado nga. Take care of yourself, abogado rin yun. teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 ng madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay
Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14 kasi 14 hours, nag-umpisa 14 tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Ayun, yun, doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, hoy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman. Hindi, sa totoo lang ho, kahit tayo ho, nanonood lang ha, napagod ho tayo doon sa ano na yun, huling hearing. Talagang napagod ho tayo, no? Dire-diretso, paano pa ho itong si Tatay Digong? Coke Zero lang ho, binabanatan niya, ba't tinatanong ho siya nitong... Pero ano yun ha, very symbolic yung ano na yun, yung laging iniinom ni Tatay Digong na yun na Coke Zero. Ang laging bumaba na tono nito itong si Rowena Guanzon, di ba? Sa mga ano dyan, sa mga nakakaintindi doon sa mga pahiwatig ni Tatay Digong doon sa kanyang Coke Zero. Alam mo na, yun ang ibig sabihin. Ng Diyos. Kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nako. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako po, yari ka dyan, Trillanes. Ang kalaban niya ng totoo eh. Saludo, yung, saludo. Yung kanyang summary, puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Correct. Korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao, totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-una hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka nang hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Hindi ho, ngayon mga panahon na to, nagsasama-sama na ho sila, mainstream media, lahat ho sila. Yung mga veteranong mamamahayag, nagsasama-sama ho. Sa mainstream media, yung iba sa social media, talagang pinagtutulungan ho nila itong mga Duterte. Kaya tayo ho dito mga kababayan, hanggat kaya natin, ilinalabas ho natin yung side nitong si Tatay Digong. Kasi kung itong mga mainstream media na to, hindi naman ho nila i-interviewin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho hihingin, hindi ho tatanungin ang panig nitong si Tatay Digong. Kaya hanggat maaari ho mga kababayan, hindi lang ho naman dito sa PH Update, maging yung ibang mga channel, tulungan din ho natin, magtulungan ho tayo dito para ma-disseminate yung information na dapat malaman ng ating mga kababayan. Kumbaga kung ano lamang ang katotohanan, ika nga, di ba? Tuloy. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Baspi. Pero Especially Inday, kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor?
alam mo sa totoo lang, Sal, Hmm. retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 kita naman lang ako, eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahinga. Oh. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Sponsored. Hindi Naku. gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung Bulacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero Naku, direktahan na hong ikinonekta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Malacanang dyan sa galaw na yan, itong si Antonio Trillanes. No? Kayo po mga kababayan, sang-ayon ho ba kayo sa sinasabi ni Tatay Digong na to na konektado o sponsored ng Malacanang di umano yung mga galaw na yan ni Antonio Trillaling Trillanes? Tayo ay naniniwala dyan, pero gusto kong marinig yung saloobin ng ating mga kababayan at kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, naku po, kailangan nyo na hong mag-subscribe sa PH Update at i-like tong video na to. Tuloy ho natin. si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Naku. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita namin kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba ka magduda talaga ng tao. Kaya Correct. dapat mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ko magsabi hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, Tingnan nyo ha. Ganyan ho katalino si Tatay Digong. Ganyan ho siya kagaling. Diyan pa lang, doon pa lang sa diyan pa lang sa hearing, in-establish niya na may pera ako. Ano ba? Meron naman akong naipon pambili ng gamot kasi alam ho ni Tatay Digong, pagka sinabi niyang wala siyang pera, kahit walang waiver yan, masisilip, baka nasilip na nga nila yan eh. Diba? Baka nasilip na ho nila yan, yung mga bank account ng mga Duterte. Baka nasilip na ho ng mga walang yung congressman yan. Malamang sa malamang. Anong bank secrecy, bank secrecy? Meron ho ba mga ganung batas dito sa administrasyon na to? Pagka tumawag itong si Butod o si Kokak dyan sa bangko kung saan merong account yan si Tatay Digong, sa tingin nyo ho ba, kakapapalag yung mga bangko na yan? Hindi pwede. Gusto nyo gipitin namin kayo. Ilabas nyo. Tingnan namin yung mga bangko niyan. Pero kailangan ho nilang ilabas yung mga naratibo na yun dyan sa Twadcom para malinlang yung ating mga kababayan. Pero maging sila dyan sa Twadcom, alam ho nila na walang perang ganong kalaki yung sa Tatay Digong sa kanyang mga bank accounts. Alam ho nila, nabuksan na yan eh. Di ba sinabi niya, may milyon. Meron naman akong milyon. Kaya mag-donate ng milyon sa mga pulis na sasampahan ng asunto. Meron akong pera. Pero hindi ko alam kung sasapat ito. Halimbawa, umabot ako ng 90 years old. Saan pa ako bibili ng perang pambili ng gamot, di ba? In-establish na niya. Hindi ko sinasabing wala akong pera dahil alam ko, nasilip niya na yung mga bangko ko. Di ba? Ang galing ko sila. Ang bilis niya. Lagi siyang one step ahead dito sa mga aso na to. yung totoong, Saludo. Galing. yung Galing. totoong amount at totoong bangko. Tandaan, ang bida dito si Tatay Digong. Si Tatay Digong ho ang bida dito. Si Tatay Diggs. Hindi kung sino man. Okay? Si Tatay Diggs ho. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda yun. laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niyan, drug money. Oh, yun. Isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then ay gusto. Sa karami niyang libel na masasalubong,
surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Naku, Serious yan, charges yan eh. Mm. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sir. Ganyan yung bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Drug money niya. Mahaba-haba ang usapin sa korte yan at pagka nagkataon, baka ikakulong ho ni Trilling dyan yung mga pinaggagawa niya na yan. At kung sakaling makulong yan si Trillanes, naku, dahil dyan sa mga litanya niya na yan dyan sa Tuadcom, isa ho tayo sa mga papalakpak ika. Tuloy natin. Lifetime savings na pag-retire nito nandiyan. So, desidido ka na mag-file ng kaso. Decidido lahat. So, Lahat ng anak ko, decidido mo. Individually kami. Tandaan mo, Trillanes, hindi ka na senador. Sinong poprotekta sa'yo? Naku, may kalalagyan ka dito sa mga dito sa mga kasong isasampa nitong mga kamag-anak ni Tatay Digong at mismo dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Linahat mo Ang wala daw dun sa si Cathy. Si Kitty Duterte. Siya lang hindi kasali doon. Lahat, si Man, si Pulong, si VP Sara, si Tatay Diggs, pati yata itong si Mayor Baste, kasali din ata Pati yung asawa nitong si Tatay Digong, isinama din ho nitong asong gilid na to. okay, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Alam nyo, pagka pinagkatiwalaan ng ganyan ni Tatay Digong, ibig sabihin, meron na iba yung tingin niya dyan sa mama na yan. Binigay niya yung kaso dito kay Atty. Panelo. Ibig sabihin talagang tiwala siya na mahusay na abogado yan. At dahil dyan, palakpakan natin ito siya. Napakagaling. Okay ho itong mga kaganapan na to. Tayo talaga excited na makasuhan at kung pwede hindi lang fine ang ibigay na penalty dito kay Trilling, no? Kung maaaring habang buhay na pagkakakulong ikulong niyo yung aso niya. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Sa buong Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Kaya alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila. Kasi dito ka... sila ngayon. Dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Digong. Puro nga we love you nakalagay rito. Ako sa Iba pa ho yan iba pa ho yung mga sa TikTok, iba ho yung sa ibang mga viewer. Hindi ho kayo magkakaparehas ng mga viewership, nga. Kasi papanoorin, kung napanood na yan sa iba, hindi nyo na ho papanoorin ulit yan. Ibig sabihin, talagang napakarami ho talaga ng mga sumusuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kaya naman mga kababayan, i-share nyo ho lahat ng video kung saan nagsasalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mas maraming makakita sa ating mga kababayan at maramdaman itong mga nagpapabagsak sa kanila na to, sobrang mahal pa rin ang sambay ng Pilipino. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Share. ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo Bakit ako
papasok Mahirap po mahirap. Sa totoo lang, yan sa mahirap. droga. Oh. Putaka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako. Isang 5 sentimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. Saludo. Grabe yun. So, Grabe yun yung diyan ano na tayo yung tatay Digong. magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Yo, ayos. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak-hawak ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niyan, pero Hindi. ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, Duwag yan, katotohanan, duwag. truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Siguro. Kasi Galing, yung galing, galing. summary niya, walang, mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Pati spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, Yung ano mga kababayan, yung mga detalye sa ganyan pagdating sa bank account, kung talagang genuine o totoo talaga yung mga ano na yun, yung mga binigay sa kanya, authentic ba? Yung mga dokumentong inabot sa kanya na yun. Dapat kung galing yun sa mga bank statement o bank account o sa mga sources niya na hindi natin malaman kung saan na pinanggalingan ng mga dokumento na yun. Dapat po sana yung mga pangalan Kaya tayo nga, di ba, pagka nag-ano tayo sa bangko, dapat talaga kumpleto, maayos yung pagkalagay ng pangalan. Numero lang Yung pagka-spell lang ng pangalan, pagkamali yan, di papasok. Diba? Ngayon, ang pinagtataka ho natin dito, paano niya nasabi na kung saan pinadalhan daw ho ng pera na itong mga account na to, tapos nag-proceed o pumasok yung pera doon sa mga account na yon. Ang problema, paano papasok? Mali-mali naman yung yung bank, yung account name, ika nga, di ba? Mali-mali Paano? Ito talaga si Trillium, oo. yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but Katotohanan lang ho talaga. Ito si Nograles. Katotohanan lang ho talaga. Ayaw ko Grabe kung naman. anong galit ni Marco sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero State pagka sponsored, kung no? meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? Oh. No, yung isa. Kasi itong presidente ito, non-confrontational, napakabait Kaya, ayaw nga sumagot Ha? At alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko, back-up siya ng Malacanang. Hmm. Kung alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. Hmm. So, Yun na, tapos ko na ho. yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung Nako. totoo lang. Nag-ano na ho, Stick to the truth. Hindi ko mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O Okay, sige, thank magpahinga ka na. Bago ka umalis, makita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayun na nga mga kababayan, yun ang naging pag-uusap nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Atty. Salvador Panelo. Ito ho, nag-viral ho itong video na to na kung saan
makikita ho natin, pagkatapos ho ng nangyaring hearing dyan sa Tuadcom, talaga hong pinagkaguluhan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga staff, yung mga Miron, o kung sino man, pati yung ibang mga congressman, di ba? Ito nga si Atrasabante, hindi niya malaman kung paano niya hahawakan yung kamay ni Tatay Digong. Pasimple pa kasi kayo eh. Ha? Ano rin naman kayo, mga fanboy din naman kayo eh. Oh, yan ang hirap sa inyo, mga fanboy at fangirl kayo. Pasimple po ko sila eh. Oh, yan. Carla, kasi Jaro. Hi, VP. Video. Nag-appoint sa kanya. Grabe naman yan. Dati nag-work ko kay Attorney Ben Falcon. Ayan, tapos na yung hearing. Grabe, superstar. Superstar si Tatay Digong. Oh, ibang klase oh. Say hello Lahat. kay tatay. Oh. Lahat to mga kababayan, nagpapapicture. Ganyan katindi. Energy. Hindi lang ho yan, ha? Pati yung mga pati yung mga congressman, di ho nila napigilan ang kanilang mga sarili. Talagang linapitan si Tatay Digong at nagpa-picture. Galing. Ang mahirap sa mga nag-iimbestiga dito, ayaw nilang makinig at yung biases ang nangunguna. Correct. Yung environment natin masyadong adverse. Yeah, adverse ang environment. Pero kayang-kaya ni tatay. Kaya-kaya. Yan ho yung atmosphere sa loob eh. Atmosphere sa loob ng Tuadcom yan. Yung sinasabi nitong si Madam na nag-voice over dito. Si Pimentel Naik, si Ma'am Astra Pimentel Naik. Masyado kahit sa video mararamdaman niyo na yung iba yung atmosphere ba. Yung ramdam mo yung yung pagiging one-sided ng Pagdaanan hearing. sasamahan natin si tatay. Yung mga individual na yan si Astra Pimentel, yan sila Panelo, yang sila yung executive secretary niya, yung mga yung nakapaligid, nung nasa taas siya hanggang ngayon nasa baba siya kasama ko nila. Di ba? Tayong lahat, di ba? Sasamahan natin si tatay. Kahit Galing. ano man ang mangyari. Magsalita lang man sandali. Mr. President, Oo. Yes, sir. Walang tatalo. Hindi magpapatalo. Hayop Grabe. Yung kaguluhan po. Tingnan nyo naman, oh. Mga staff po yung iba dyan. Dyan sa committee. Linalapitan pa si Tatay Digong. Papapicture, nagpapasalamat. Videographer lahat. Naghahan. Ayan, ang dami gusto magpa-picture kay tatay. Grabe naman yan. Kahit tayo naman ho eh. Baka hindi lang picture abutin sa atin ni Tatay Digong pag nakita natin yung si Tatay Digong. Ayan. Okay, mag-restroom muna si tatay. Ayan na ang ating pinakamamahal na tatay. Abogado niya ho yan, abogado niya. Wala akong sinabi. Alam mo kung bakit pareho ko ng baston? Siya yung nabili ng baston sa akin. Kaya daw para sila. Yung pa rin naiisip niya. Gusto ko Yan lang itong mga nakapaligid na yan kay Tatay Digong makikipagbalag-bagal mo yung mga yan para sa kanya. Yang si Gentle Giant niya, yan si pangalan nito.
Jaldea. Oh, si Jaldea. Ay, sir, dito po sa mic, okay lang po. Dito na lang. Yan na ho yung naging press con niya, pero napanood na ho natin yan. Ngayon ho, panoorin naman ho natin yung mga punto de vista netong si Congressman Rodante Marcoleta, no? Kaugnay dyan sa nangyaring hearing na yan. Ito mga kababayan. Pero bago natin umpisahan, kung maabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, click nyo na ho yan mga kababayan. Game! Talagang darating si dating Pangulong Nag-confirm nga raw po. Rodrigo Duterte. Kasi tuloy man daw o hindi, ang atresan yun. Kasi sinuspend na, ang sabi ng Pangulong Duterte, hindi nyo nituloy, ituloy man ninyo, talagang pupunta sila ng batasan, Kong. Kaya mukhang minarapat na rin po yata ng Kamara na ipatawag ang ilang mga miyembro at opisyalis ng Quadcom. Pero ang dami yung tatanong kaya sabi nila, Kong, bakit hindi na po kayo dumadalo sa Quadcom? Gaya nung pagpunta ng Pangulong Duterte, na-expect nila na kayo ay nandun, Kong Unang-una, nandun nga ako sa Subic. Kasi Okay. alam ko, Actually, isa ho sa una nating hinanap itong si Kong Dante diyan sa nangyaring pagdinig na yan. Kasi alam ho natin, pagka nandyan si Tatay Digong, di pwedeng mawala yang si Congressman Rodante Marcoleta. Meron ho pala siyang ibang appointment, kumbaga. Kasi kansilado yan eh. O, nakapag-commit na itong si Kong Dante doon sa, kung sa Subic man yan o kung saan, hindi niya na ma-atrasan yun. Sayang lang, hindi nagpang-abot itong si Kong Dante at itong si Tatay Digong. November 21, na-reset. Reset. At nung nagsisimula na yan, ay halos nandun na kami at papunta na kami nung Zambales. Opo. Hindi na kami makakabalik. At kung kahit babalik ako, hindi ko alam kung ano pang aabutan ko. Hindi ko naman alam na... Tinuloy pa rin nila. Hindi ko naman alam na itutuloy hanggang madaling araw. 12 ng hating gabi po natapos Nako. Oo nga, kasi resume yan dyan ay madaling araw yung alas 5, alas 6 So ano ang kabuuang report tungkol dyan sa naganap na yan dyan? Andun na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom. Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ang Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. Dahil iba't iba yung mga nagkukomento Opo, mayroong iba't ibang mga komento, may pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, Again itong mga itong mga explanation na maririnig natin, hindi manggagaling sa mga meron na kagaya natin. Hindi ho tayo abogado. Pero pag usaping legal, isa ho sa mga eksperto itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sabay-sabay ho tayo matuto. sa kanyang pagsabing, Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. yung, Okay. kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon hindi kasi sila maunawaan kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung General Welfare Clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, komprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga.
At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po ko, maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pa rin ng problema ng droga ng Kasi nung Pilipinas. sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, Nako, ay yung higante. tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung Tip makita of the niya, pati iceberg. general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Yung Pati pala mga politiko, nandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Oho. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yon ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yon. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa, anong tawag doon sa mga nakikinig, sa mga nagsasalita dito sa PH Update? Executive privilege. merong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang Correct. sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yon, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela. Ako ang sumulat noon. Siya ang author, Ang ganun. pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon, yun ang kanyang pahayag. Ngayon, sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata nun. Oho. O, tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganun eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maote, Opo. Maote Marawi Brothers ang Marawi. Yung Marawi Siege po. Hindi ba Opo. kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga. Opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila, na kung ang tawagin ay sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Oho. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Opo. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Pako, ang Grabe Napakabigat naman. po niyan. Everyday, ha? Kaya lamang Grabe. po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganun. Manaka-naka na lang. Galing. Ayos. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, Oo. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Totoo. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Correct. Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa
Pakinggan ang dalawang panig. Huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya eh. Bakit po yung mga Si Congressman Cardema, patay tama. ng NPA? Hindi ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho. Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis. Pinagtulong-tulungan siya eh. Ang balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandun. Akala ko pong pinapadalo siya araw-araw. Every hearing, dapat nandun siya. Di ba pinapadalo siya? Sabi niya, pagka patawag natin lahat ng gusto mong patawag. Huwag yung ngayon ka lang lilitaw, tapos bibira ka na. Di ba? Dumalo kayo sa hearing, araw-araw, magdamag, ganito, ganyan, patawag natin. Ganyan, tatanggalin niyo pala, mga walang hiya kayo. Ibang klase talaga. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Ay, wag ko lang Totoo ba yun? Chismis kung ano man. Kung sa bagay, nangyari sa akin yun eh. Ayun Hindi ba? Kayo na po ang saksing buhay dyan. Kumbaga, pinipili ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganon kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Dahil ngayon, makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan, ba't mo ko tinanggal, hindi ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna ka niya. Walang kontra. Walang kontra paliwanag, walang nagko-cross-examine ng mga ilinalabas ng mga witness. Basta pagka linabas si Trillanes, automatic gospel truth na kagad sa kanila ho yun. Wala nang tanong-tanong, totoo ba yan? Mga ebidensya, kanino galing? Hindi natin pwedeng ilabas yan dito kasi bawal yan. Baka kasuhan yung Quadcom, di ba? Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito nakuha na eh. Taka ngayon tatanggalin. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan. Bakit nagkaganito? Mga kababayan, para doon sa mga tatamaan, dadaanan ng napakalakas na bagyong itong super typhoon. Mag-ingat-ingat ho tayo mga kababayan. Papalapit na ho siya sa ating bansa. Mag-ingat ho tayo. Hindi na ho ito para pack-check pa. Nandyan na yan. Pero kaligtasan na ng ating mga kababayan ang ating iuna dito. Kasi
alam naman ho natin kung gaano ka-inutil itong administrasyon na to, itong gobyerno na to. Kaya tayo na ho, magsarili na, ika nga, maghanda na tayo ng pangsarili natin. Huwag na ho natin asahan ng pamahalaan na nandyan sila nakantabay at talagang mag-iingat sa ating mga kababayan. Hindi ho, wala hong gano'n ang administrasyon na to. Kaya kung kayo ho, nasa dadaanan ng bagyo na to, ngayon pa lang, mag-ano na ho tayo, maghanda-handa na tayo. Dahil napakalakas ho nitong isa na to. Ganyan. Aha. Ang House of Representatives dyan. In particular, yung Quadcom. Marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, at ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ho ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro dyan, yung isang parte ng criminal law, na merong tatlong klaseng principal Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng Sumisimple, nagbigay ng ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang dyan, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinyon sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom Gen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation Ang aking description, inquisition Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensya ang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Naku po. Para siyang akusado Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na
parang inquisition tanong yan. Tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mong yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Correct. Opo. Oh, nakita totoo mo. yan. Meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun, Jen? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo nung affidavit magamit na yun. yun, oo. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit Opo. para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Nako. Oo. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba Wala, niya wala, yung Las Canas. pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luis Tro? Opo. Oh. Congresswoman Luis Tro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang Hindi. saan po ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente, hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala. Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Wala. Bali, wala. Paano nga? Game. What do you say about yung mga kind of questions being thrown at former president? What do you think about those kinds of questions? Since 10 a.m. tama po ba? Questions being asked most of the times have no underlying predicate. Yung others the premises are wrong. Kaya ang napapansin ko, yung resource person, the former president, vis-a-vis the one questioning, are not on the same page. Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya alam mo, nagtitiktok ako ngayon. Alam mo mga sinasabi ng mga viewers ko? Sabi na, it's already boring. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang presidente's sagot. Ang problema kasi, yan ang problema pag hindi lawyers ang nagtatanong sa isang lawyer. Hindi talaga magkakaintindihan. Yun ang problema. Attorney, bakit po dumating si VP Sara Duterte? Kailangan tanongin niyo siya. But if you will ask me if I am the son
of someone who is there, I will be there. Anak eh. Sir, yung thoughts nyo nandiyan si Ha? Senator Trillanes. Hindi ko nakita. Sino ba yon? Hindi ko nakita. Pero sir, But anyway, teka muna. I'd like to say something about yung assuming full and legal responsibility. Hindi sila maliwanag naman ang sinasabi ni Presidente. Correct. His policy when he was president was he placed on his shoulder the success or failure of the war on drugs. So any consequences arising therefrom, he will assume responsibility. Kaya sabi niya, kung nagkamali yan dahil inutos ko, hindi isama niyo ako sa demanda kasi ako nagutos. But Correct. ang problema, hindi yung palaging nakakalimutan, hindi natatandaan, na from the very beginning, yung kanyang utos is predicated on law. What was his utos? I'm declaring war on drugs. Do your jobs as policemen. Arrest them, bring them to jail, and prosecute them. If they resist arrest, then huwag kayong darating ditong bangkay. Because under the law, you're justified to kill. That is the order of the president. Yun ang palagi nakakalimutan eh. Ang palagi naulit-ulit nila, I will kill you. You know, when you say, I will kill you, it's not a crime. Ilang ulit yun ang sinabi yan, tinatakot ko lang at maraming nga natakot eh. Right. Number two, pag sinabi niyang, I assume full legal responsibility under the Constitution, the President is tasked to protect the people. Kaya nga sinasabi niya, I did it to protect the people. Pero yung sinasabi niyang war on drugs is predicated on a legal ground. Huwag natin kalilimutan na palagi ang utos niya, arrestuin niyo pag nag-resist, saka kayo gumamit ng dahas because that is allowed under the law. Eh ang problema, pinagpipilitan nila na, hindi, sinabi mo, you're assuming responsibility legal. Kaya sinasabi ni Presidente, if you cannot transfer criminal responsibility doon sa akin, eh siya kung pumatay, ba't ninyo ako isasama? Unless, conspiracy is proven. Eh yun ang sinasabi nila, may conspiracy. Kaya nga, di ba, he has been daring, if you think I'm guilty, nakakonspire ako, why don't you file the case? But until now, nobody has filed the case. Simply because, kasi hindi naman totoo. Isa pa, hindi ba, kanina pinakita ron. Sabi ni Marvil, PNP chief, marami ang napatay na pulis. Marami ang injured. Hindi ba, that will prove to us na talagang maraming lumalaban. Otherwise, almost 1,000 mahigit ang napatay. O di ibig sabihin, marami naglalaban. Naghahanap sila ng baril. They were looking for a gun, di ba? Kasi daw, pag naglaban, kuminsan, common sense, talagang malayo. Halimbawa, ikaw, inaresto kita, wala kang baril, ako may hawak ng baril, inagawan mo ako ng baril, o di wala kang baril. Pag nabaril kita, wala kang baril. Kumbaga, there are instances na talagang hindi ka makakitinan. Ganun ho pala yun. Eh, yung mga congressman, hindi ho nila alam yung mga sinasabi na yan, itong si Atty. Panelo. May nasintido ko mo eh. Punto ko. Kaya yung sinasabi niyang personal yung guilt, tama po yun. Huwag mong pagpilitan. Sinasabi niya na nga, I assume responsibility, demanda niyo ako. Yun ang ibig sabihin. Sapagkat yung isa pang duty niya, as president, you have to prosecute those erring policemen, and that's what he did. Kaya nga hindi ba sinasabi, how many policemen were dismissed? Ang dami-dami. Anong ibig sabihin nun? Kaya na-dismiss, yun ang sinasabi niya, kasi may kasalanan. Ibig sabihin, I am not tolerating the errant policeman. Kaya nga, na-dismiss ang iba naman nakakaso. O, yan po ang sinasabi niya. Hindi rin totoo na hindi niya binibigyan ng proteksyon. Yung pong mga taong yun, may mga abogado yun, PAW. Ano pang tawag mo doon? Di binigyan mo ng abogado libre. O, yan ang ibig ko lang klaruhin sa inyo lahat. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Talaga hong ganyan. Pero base sa ating nakikita, wala naman hindi naman ganun karami ang napapaniwala nitong mga nasa Tuadcom. Marami pa rin ho yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Pero still, kailangan pa rin ho natin magtulong-tulong para maibahagi itong mga ganitong klaseng impormasyon na hindi nakakarating dun sa marami sa ating mga kababayan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.